barrel ni Aquino. Ibasura! Makibaka! Huwag magbaboy! Ang pork barrel system issue, ang pag-abolish ng pork, transcends the economic and political divide. Lahat tayo apektado dito. Simbahan ka, kabataan, government employee, migrante, mayaman ka o mahirap, kaya dapat lahat pumunta sa Luneta sa 26. Dahil apektado ang lahat, the Luneta rally should be colorful, not colorless. Kasi dapat ilabas ng taong bayan ang galit nila sa persistence ng gobyerno Aquino na panatilihin ang pork. Yung suspension ng pork hindi dapat magdampen ng interes ng taong bayan na sumama. Kasi kung titingnan natin, ang suspension ng pork na in-announce ng Malacanang ay paraan para salbahin ang pork barrel system. Pansinin natin na in the end, inamin ni Presidente Aquino na ituloy ang pork. Kailangan lang siya i-regulate. Kahit anong regulate mo sa pork, it is inherently anomalous. Kaya dapat i-abolish ang pork barrel system. Pinakikita po itong pananatili ng pork barrel sa ilalim ni Aquino na bogus yung anti-corruption drive ni Noynoy Aquino. Sa ilalim po ng tuwid na daan na itong sinasabi, marami ang corrupt at mas marami ang naghihirap. Hindi po totoo yung anti-corruption ek ni Noynoy Aquino dahil nananatili po yung napakalaking pork barrel sa kanilang mga bulsa. Yung pork barrel po ng Kongreso ay kumbaga pasilip pa lang, maliit pa lang kumpara doon sa pork barrel ni Noynoy Aquino mismo na ayon nga sa ilang mga pag-aaral at sa binigay rin namin mga pag-aaral ngayon, maaaring umabot ng hanggang 1.37 trillion pesos ang directly na inokontrol nasa discretion ng presidente mismo. Kaya hindi niya abolish ang PDAP dahil siya rin po ay mayroong napakalaking pork barrel na ibinubulsa at lumalaki pa simula ng 2010 hanggang sa kasalukuyan. Dumadagdag pa yung mga lump sum funds, dumadagdag pa yung mga unprogrammed funds, yung mga special purpose funds, yung mga ngayon may imbento silang bottoms-up budgeting na 20 billion pesos na kanilang sariling pork barrel na dadaan nila sa kanilang mga NGO. Ang panawagan mo natin bukod sa pagbasura ng pork barrel ay yung rechanneling ng pork barrel funds, Congress, Senate at Presidential Pork Barrel Funds sa mga batayang pampubliko at panlipunang mga serbisyo katulad ng edukasyon, katulad po ng kalusugan, katulad ng iba't iba pang mga serbisyo panlipunan. Kahit yung MRT, LRT, dapat to, pondohan ho yan ulit. So, sa totoo lang ho, yung laki po ng pork barrel funds po niyan, kaya ho niyang tiyakin na hindi na ho magtataas ang matrikula sa loob ng mahabang panahon ang mga state colleges and universities. Kaya hong tiyakin ng ganito ho kalaking pondo ang pagtatayo ng libo-libong mga school buildings. Kaya ho nitong tiyakin yung pagtaas ho ng sahod ng mga kawani ng gobyerno. Kaming mga kawani, matagal na nananawagan sa dagdag sa sahod. Mantakin yung mga kasama. Ang pork barrel ng mga congressmen at senators per year is about 25 billion pesos. Ang hinihiling po ng government employees na 6,000 na dagdag sa sweldo ay katumbas lamang ng kulang-kulang 70 billion pesos a year. So obviously, yung 25 billion, one-third, ibig sabihin 4 na buwan ng sweldo ng kawani, may tataas na ng 6,000 piso. Malaki na may tutulong yun, bagamat napakaliit pa rin ang sweldo ng mga government workers, 9,000 piso kada buwan ang minimum pay. Dadagdagan ng 6,000, hindi pa umaabot ng kalahati ng tinatawag na cost of living. Sa katunayan kahapon, ang aming mga balangay sa Hong Kong ay nagsimula ng magkaroon ng kilos protesta. Sa araw pong ito ay magkakaroon na po ng press conference sa Saudi Arabia. Sa 25 po, ang Canada at US ay magkakaroon ng mga public forum at protesta po sa mga konsulado. At sa 26 po, ang mga kababayan natin sa Thailand, sa Vietnam ay maglalagay po ng kulay itim na tela sa kanilang mga baraso habang nasa mga factories bilang pakikisa sa panawagan ng malawak na bilang ng mamayan. Ang kaguruan po ay magkakaroon po ng
laban sa pork sa Sunday, alas 6 sa Quezon City Memorial Circle po. At kami po ang panawagan din namin, i-rechannel ang pork sa edukasyon. Kami naman po sa hanay rin ng mga estudyante, ng mga mag-aaral, ay mahigpit at militanting nakikisa sa laban ng sambayanan na itong i-abolish, ilusawin itong pork barrel. Bayan po, ang iba't ibang mga organisasyon nito sa buong bansa hanggang sa ibayong dagat ay lalahok sa Agosto 26 sa malawakang pagpapahayag ng galit at protesta laban sa korupsyon para po ipa-abolish ang buong pork barrel system, congressional at presidential, para panagutin ang lahat ng may sangkot dito sa mga anomalyang ito at para hilingin na ibalik sa serbisyong panlipunan ang pondong kinukurakot mula sa taong bayan.